Ngayon ang ating i-recap ay isang sports drama movie na pinamagatang Zero to Hero. Ngunit bago ang lahat, please subscribe and click the notification bell upang ma-notify kayo sa aking mga paparating na uploads. Nagbukas ang pelikula sa isang grupo ng mga atleta na naghahanda para sa Olympic final, habang inihayag na maaaring ito na ang huling karera para sa multi-time gold medal winner ng Hong Kong. Kaya si Y ay makikitang tinanggal ang kanyang hearing aid at inaalala ang mensahe ng kanyang ina, pumikit at saka tumakbo. Nag-flashback ang eksena noong 1981, nang ang ina ni Y na si Mrs. So, ay sumugod sa ospital kasama si Y na noon ay sanggol pa lamang. Pagkatapos ng mahabang paghihintay, ipinaalam sa kanya ng doktor na ang sanggol ay may bihirang kondisyon na tinatawag na hemolytic anemia, na nakaapekto sa kanyang utak. Inirekomenda ng mga doktor ang exchanging transfusions, at sumang-ayon si Mrs. So nang walang pag-aalinlangan. Noong 1985, si Mrs. So ay muling kumonsulta sa doktor, tungkol sa muscle development ni Y. Natuklasan nila na ang mga kalamnan ni Y ay hindi lumalaki at gumagana ayon sa nararapat. Sa kabila ng kanyang pagsisikap, kabilang na ang pagbebenta ng mga relo para makabili ng hearing aid ni Y, nakatira lamang ang pamilya sa isang maliit na apartment sa Hong Kong. Habang si Mrs. So ay nagtatanggal ng mga damit, nakatingin si Y sa ibang mga bata na naglalaro, na ikinalungkot ng kanyang ina. Isang araw sa kanyang pinagtatrabahuan, nawala ni Y ang kanyang hearing aid. Huminto ang kanyang ina sa pagtatrabaho at hinanap ang hearing aid, ngunit pinagalitan siya ng kanyang amo. Pagkatapos ay biglang nawala si Y, at nahanap siya ng kanyang ina na nakabaon sa ilalim ng tumpok ng mga tela. Sa isang makabagbag damdaming eksena, ay umiyak si Mrs. So habang hinikayat si Y na maglakad. Himalang pagkatapos ng kanyang pag-iyak, nakita niya si Y na sinubukang humakbang, na lumikha ng isang masayang sandali para sa kanya. Kinagabihan ay nag-usap ang mga magulang ni Y, tungkol sa non-genetic disease ng kanilang anak, at nagpa siya na magkaroon pa ng isa pang anak na mag-aalaga kay Y, kapag tumanda na sila. Nag-fast forward ang eksena noong 1993, nang umuwi si Mrs. So kasama ang kanyang nakababatang anak na si Kin. Masaya ang magkapatid na naglalaro na magkasama, habang napansin ni Mrs. So ang poster ng isang sports organization para sa mga atletang may mga kapansanan, at naisip na dalhin doon si Y para sa pagsasanay. Samantala, pumunta si Y sa mga kapitbahay upang mamigay ng God of Fortune stickers, kapalit ng ilang pera. Biglang may grupo ng mga bata na humarap kay Y, at sinabing kailangan niya ang kanilang pahintulot, para magbenta ng kahit ano sa lugar. Nasaksihan ito ni Kin at ipinaalam sa kanyang ina, ang tungkol sa pambubuli ng ibang mga bata kay Y. Agad na lumabas si Mrs. So at sinigawan ng mga bata, na nagbigay ng pagkakataon kay Y na kunin ang kanyang pera at tumakas. Nagulat ang lahat nang makitang tumakbo ng napakabilis si Y, kaya hindi na kaya ng mga bata na habulin at hulihin siya. Namangha din ang ina ni Y sa bilis nitong tumakbo, kaya nagpa siya siyang ipasok si Y sa training center. Sa susunod na eksena, makikita si Y at si Mrs. So, na pumunta sa training center para sa pagparehistro. Sa una ay naharap sila sa pagtutol dahil sa edad ni Y, pero nagpumilit si Mrs. So kaya sumang-ayon ng opisyal. Namangha si Y nang makita ang maraming tao, na tumatakbo sa loob ng training center. Sa isang friendly relay practice, sumama si Y sa kanila sa kalagitnaan ng pagtakbo, at nagtapos sa pangalawang pwesto. Humanga si Coach Fong sa bilis ni Y, kaya nilapitan niya si Mrs. So, at hiniling na dalhin si Y sa kanya araw-araw para magsanay, dahil nakikita niya ang potensyal nito. Masaya ang mag-ina at sumang-ayon sa offer ng coach. Habang pinuputol ang mga kuko ni Y, tinanong ng ina kung komportable ba siya na makipagkompetensya, laban sa mas matanda at mas malakas na mga atleta. Kumpiyansa na tumugon si Y, na madali lang para sa kanya ang pagtakbo, at masaya siyang gawin iyon. Gayunpaman, sa sumunod na araw, naharap si Y sa isang matinding hamon dahil hiniling ni Coach Fong sa mga runners, na gawin ang 7 laps na walang pahinga. Nahirapan si Y kung kaya ay inalok siya ng ina ng tubig, na ikinagalit ng coach. Pagkatapos ay binalaan niya itong sundin ng mga tuntunin, o malalagay sa alanganin ang tagumpay ng kanyang anak. Sa sumunod na eksena ay nakilala ni Y ang kapatid ni Fong na si Jill, na nagpayo sa kanya na sumunod sa utos ng kapatid, pero sa sarili lamang nitong bilis. Tinalakay din nila ang isa pang mahusay na runner na si Tung, na sinabing mas mabilis pa kaysa sa tren, sa mahigit 100 metro.
Sa sumunod na training session, hinamon ni Coach Fong si Wai na tumakbo ng 20 laps nang walang tigil. Tinanggap ni Wai ang hamon, ngunit tumakbo siya ng mabagal. Pagkatapos ng pagsasanay, ay nagtanong si Fong kung bakit hindi si Wai nakatapos, at sinabing bawal umalis si Wai hanggang hindi niya makompleto ang laps. Sa sandaling ito ay ipinaliwanag ni Fong na pinili niya si Wai, dahil sa kanyang mabilis na mga hakbang, at hinikayat na ipunin ang lakas at bilis nito, dahil magagamit niya ito sa darating na panahon. Sa kanyang pag-uwi, ang isang senior athlete ay nagbahagi ng kwento tungkol sa nakaraan ni Coach Fong. Binanggit niya na noong huling Paralympics, ay hindi nila nakuhang manalo ng gintong medalya sa relay, na lubos na ikinalungkot ni Coach Fong. Kinailangan rin ni Fong na huminto sa pagtakbo, dahil sa isang pinsala sa likod. Sa panahon ng pagsasanay sa sumunod na araw, nawala ng balanse si Wai sa hagdan. Binigyang diin ni Coach Fong na ang 100-meter record ni Wai ay kailangang bumaba sa 15 segundo upang maging competitive sa paparating na Paralympics. Pagkatapos ay nagmungkahi siya ng isang partikular na posisyon para kay Wai sa relay, na ikinagalit nitong. Sinabi nitong na kailangan munang tumakbo ni Wai ng mas mababa pa sa 15 segundo, upang mapanatili ang kanyang pwesto, kung hindi, siya ay titigil sa laro sa kabila ng kanyang pagsisikap sa pag-eensayo. Hindi naabot ni Wai ang goal kaya siya ay malungkot at umiyak. Pinayuhan siya ng kanyang ina na tumakbo ng husto, upang mailabas ang kanyang pagkabigo sa halip na umiyak. Kinabukasan, sabay na tumakbo si Wai at ang kanyang ina, kung saan nagpakita si Wai ng saya at sigasig. Nakipagkompetensya pa siya sa isang papasok na tren, kung kaya ay binigyan siya ng ina ng beef burger, habang cheese bun naman ang kay Kin. Sa training arena, pinilit ni Wai na tumakbo ng 100 metro, nang mas mabilis pa sa 15 segundo. Habang pinapanood ito nitong mula sa labas, dumating si Mrs. So at sinabi sa kanya na hinahangaan siya ni Wai, at gusto ni Wai na magiging katulad niya. Nang marinig ito, naging inspirasyon ito nitong, para tulungan si Wai. Pumasok siya sa field hawak ang baton, at hinikayat si Wai na tumakbo ng mabilis kasama niya. Sa wakas ay nakamit ni Wai ang target at nakumpleto ang karera, sa mas mababa sa 15 segundo. Ang eksena ay lumipat sa 1996, kung saan ang koponan ay papunta sa airport, para sumali sa Olympics sa Atlanta. Habang naglalakbay, tinalakay nila ang kakarampot na sahod ng mga Paralympic athletes, kumpara sa ibang Olympic athletes. Pagdating sa kanilang accommodation sa Atlanta Olympic, nag-alangan si Wai, ngunit hinikayat siya ng kanyang ina na nagpapaalala sa kanya, na kahit hindi niya ito pisikal na kasama, pinapanood niya ang performance ni Wai. Tumaas ang tensyon sa pagsisimula ng Olympics, habang naghahanda ang mga atleta para sa kompetisyon. Nanalo si Wai ng gintong medalya, at parehong nalampasan ang USA at Japan. Ito ay isang pangarap na natupad para kay Wai at ng kanyang team, dahil sila ang naging unang Paralympic gold medalists ng kanilang bansa. Pabalik sa Hong Kong, nagmamadali si Wai na yakapin ang kanyang ina pagdating. Na-interview sila ng mga reporters, at idiniin ni Mrs. So ang kahalagahan ng patas na sweldo para sa Paralympic athletes, gaya ng ibang mga atleta. Sa bahay habang pinuputol ni Mrs. So ang mga kuko sa paa ng kanyang anak, ipinakita ni Wai sa kanya ang medalya na kanyang napanalunan, at binanggit ang sinabi ng kanyang lolo, na hindi nagkakaroon kailanman ng ginto ang kanyang ina. Kaya ipinahayag ni Wai ang kanyang pagnanais na bigyan ng ina ng madaming ginto, sa abot ng kanyang makakaya. Naging emosyonal naman si Mrs. So, sa narinig mula sa kanyang anak. Taon-taon ay patuloy na nananalo ng mga gintong medalya si Wai. Noong 2004 Paralympics, muli siyang nagwagi at nilampasan ang sariling world record, at kinilala siya ng Hong Kong government. Habang kumakain kasama ang team, pinagmamasdan ni Mrs. So sina Wai at Jill na masayang nagkwekwentuhan, na nagdudulot ng ngiti sa kanya. Sa sumunod na araw, tinanong ni Mrs. So ang anak kung may gusto ito kay Jill, pero lumayo ito na kunwari hindi siya naririnig. Habang papalapit ang tren ay tinanggal ni Wai ang kanyang hearing aid, at naghahandang tumakbo. At nadaig ni Wai ang tren sa 100-meter dash. Nagulat si Mrs. So sa kanyang nasaksihan kaya niyakap niya si Wai, at binati sa kanyang kahangahangang achievement. Noong 2006, sumugod sa ospital si Mrs. So at Kin dahil naaksidente ang kanyang ama, na humantong sa problema nila sa pananalapi. Nagpasya si Wai na magtrabaho bilang isang kurir para mabayaran ang mga hospital bills, ngunit pinipigilan siya ng kanyang ina,
at sa halip ay humiling kay Kin na huminto sa paglalaro ng basketball upang mag-alaga sa kanilang ama. Ikinagalit ito ni Kin, kung kaya sinabi ni Mrs. So, na maghahanap siya ng trabaho para sa kanilang gastusin. Sa paaralan, ibinente ni Kin ang mga gold medals ni Y sa mga kaibigan, upang magkaroon ng pera. Nang malaman ito, tinawagan si Mrs. So ng principal, tungkol sa mga ginagawa ni Kin. Pagka-uwi ng bahay, pinagalitan ni Mrs. So si Kin, dahil ipinagbili niya ang mga pinaghirapang gintong medalya ng kanyang kuya. Nagkipagtalo si Kin at nagpahayag ng kanyang nararamdaman, na siya ay napabayaan mula pa pagkabata. Sa kabila ng mga hindi pagkakasundo, naniniwala si Y na magiging mabuti ang mga bagay, at nagsimula siyang magtrabaho bilang kurir. Isang araw sa panahon ng recess, nagkita sina Y at Coach Fong na nag-alok sa kanya ng papel ng isang torchbearer, na kumakatawan sa Hong Kong sa Olympics. Tumanggi si Y dahil sa mas mababang sweldo kumpara sa kanyang trabaho at suporta ng gobyerno, ngunit kalaunan ay napag-alaman na lihim siyang may gustong lumahok sa 2008 Beijing Olympics. Sa susunod na eksena, nakipag-ugnayan si Mrs. So kay Victor, isang manager para sa mga atleta, upang magtanong tungkol sa kung anumang merong advertisement para kay Y. Binanggit ni Victor na narinig niyang huminto na si Y sa pagtakbo, at sinabing mapapamahalaan lamang kung iisipin ni Y na pumunta sa Beijing para sa Olympics. Matapos nito, hinikayat ni Mrs. So si Y na bumalik sa pagsasanay, at sinabi sa kanya ang tungkol sa isang paparating na advertisement na kanilang gagawin. Ipinagpatuloy ni Y ang training kasama si Coach Fong, at sabay shoot ng commercial para kumita ng pera. Napagod si Y sa patuloy na paggawa ng mga advertisement, at nawalan siya ng focus sa pagtakbo. Napagtanto ito ni Mrs. So, kaya hiniling niya kay Victor na ihinto na ang paggawa ng commercials, ngunit noong may dumating kay Victor na isang magandang deal, ay tinanggap pa rin niya ito. Nang magsimula na ang proseso ng paggawa ng ad, ay hiniling ng direktor kay Y na kumilos na parang tanga at hirap magsalita. Lubha itong ikinalungkot ni Y, dahilan para tuluyang lumayo sa set. Sinundan siya ng kanyang ina na nagmungkahi na dapat niyang tapusin ang shoot, at gawin ang sinabi ng direktor. Pauwi sa bahay, sinabi ni Mrs. So kay Y na tumigil muna sa training, dahil mayroon silang naka-schedule na panayam sa TV sa susunod na araw. Nagalit si Y dahil pakiramdam niya ay nakakasagabal ito sa kanyang pagsasanay. Iminungkahi ni Mrs. So na bahagyang bawasan niya ang kanyang oras ng pagsasanay, upang kumita ng pera. Dito ay naalala ni Y ang kanyang pagkabata na pinigilan ng ina sa pagtakbo. Nagbago na ang mga bagay ngayon, na humantong sa isang mainit na pagtatalo sa pagitan ng mag-ina, bago umalis si Y. Kinabukasan ay naghintay si Victor at ang team kay Y sa shooting location. Ilang beses na sinubukan na tawagan ni Mrs. So si Y, pero hindi ito sumasagot. Samantala, ginugol ni Y ang kanyang oras sa pagsasanay at pakikipag-usap kay Jill, nang biglang dumating si Mrs. So at pinagalitan si Y, dahil sa hindi pagsagot nito sa kanyang mga tawag. Tinukoy din niya si Jill bilang kanyang kasintahan, at nagpapahiwatig na hindi alam ni Y kung paano ipahayag ang kanyang damdamin sa dalaga. Nananatiling tahimik si Jill, pero nilinaw niya kay Mrs. So na hindi siya interesado kay Y nang higit pa sa kaibigan. Pagkatapos ay umalis si Jill sa eksena, habang galit naman si Y sa ina, dahil hindi nito tinago ang kanyang sekreto. Naniniwala si Y na palaging ipinaparamdam ng kanyang ina na siya ay isang disabled, at nagkaroon lamang siya ng isa pang anak, dahil sa kanyang kapansanan. Nang marinig ito, inamin ni Mrs. So na mahirap ang maging ina ng isang may kapansanan, dahil sa paninisi ng lipunan. Parehong umiyak si Y at ang kanyang ina, at umalis si Y sa field. Sa sumunod na eksena, binigyan ni Mrs. So si Coach Fong ng alak, at hiniling sa kanya na alagaan si Y sa panahon ng Olympics, at nagpaliwanag na hindi siya makakadalo sa event. Nag-fast forward ang eksena sa Olympic events, kung saan hindi makita ni Y ang kanyang ina sa crowd. Nakaapekto ito sa kanyang performance, kung saan nagtapos siya na pangatlo sa 100-meter race, at pang-anim sa 400-meter race. Malungkot si Y at iniisip na ito na ang katapusan ng kanyang sports career. Pagkatapos ng ilang araw habang nagsasanay si Y, biglang dumating ang ina at hiniling na sundan siya. Inalaw si Y ng ina, at sinabi sa kanya na magiging maayos din ang lahat. Ang eksena ay dumako sa taong 2008, kung saan si Y ay nasa field at handang tumakbo, para sa kanyang bansa. Gaya ng dati,
Hinanap niya ang ina sa crowd at sa kabutihang palad, sumenyas ang ina na pinapanood siya, kung kaya ay handa si Y na makipagkarera sa pagkakataong ito. Tinanggal ni Y ang kanyang hearing aid, at pinakinggan ang kanyang inner voice, na nagsasabing isipin niya ang kanyang ina na naghihintay sa kanya sa finish line. Habang nagsisimula ang karera, ay makikita rin ang isang parallel ng orihinal na Y, na tumatakbo. Sa panahong ito, nagtapos si Y ng first place, na nagset sa kanya ng isa pang world record. Ang lahat ng mga tao ay nasabik sa tagumpay ni Y, na nanalo muli ng gintong medalya, para sa kanyang bansa. Nagtapos ang pelikula na masayang-masaya si Y at ang kanyang ina, at napag-alaman na si Y pa rin, ang may hawak ng Olympic record para sa kategoryang ito. At dito nagtapos ang kwento. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.